Alright guys, samahan niyo muna ako ngayong araw na to. Pupunta ako ng board meeting, no? So, bale, 4 na kumpanya ang board meeting natin. Kaya ito ang pinag-iisipan ko basically yung kung ako ba ay mag 4 wheels o 2 wheels, no? Kasi yung pormahan natin ngayon medyo naka-Amerikana tayo. Kaya kailangan ba natin ng may aircon o wala? Kung may aircon, syempre medyo mabagal ang takbo natin sa kalsada, naka 4 wheels tayo. Pero kung wala namang aircon, medyo mabilis tayo kasi 2 wheels lang yan, ano? But at the end, tinatamad akong mag-drive ng 4 wheels. Kaya mas naisip kong 2 wheels na lang muna tayo kasi naiinip ako sa kalsada pagka masyadong matraffic Kaya dito na tayo sa medyo lusot-lusot tayo sa traffic. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa tanong ng subscriber natin kung isang constructive dismissal daw pa yung ginawa sa kanya. Kasi ang sabi nga niya, hindi pa naman daw siya nagre-resign, pero sinasabihan na raw sila ng management na quote and quote nasaan ang utak, or quote unquote again pakigamitan ng utak. So sila daw ay below minimum at wala silang pag-ibig contribution, at ang mga kasamahan daw niya ay 3 to 7 years na walang hulog sa pag-ibig at hindi sila nagdididak, at hindi rin daw bayad ang OT at holiday pays. So ginawa daw niya, nag-send siya ng request asserting yung kanyang rights, tsaka nag-iba daw ang treatment sa kanya. Dati ang shift doon niya ay 10 p.m. to 7 a.m. tapos biglang nag-release ng memo sa kanya na effective immediately kailangan niya nang pumasok ng 8 a.m. to 5 p.m. So kinabukasan, kaya 1 hour lang yung gap. So ibig sabihin niyan, natapos yung shift niya the day before 7 a.m. After ng 1 hour, papasok na naman siya kasi naging 8 a.m. na raw yung pasok niya. Yun ang ibig niya sabihin. So sabi niya, ang timing at nature daw ng memo ang questionable sa part niya. So kung constructive dismissal ba yan? Sa batas natin, ang constructive dismissal ay isang dismissal in disguise, di ba? Kasi parang ito nga, na force ka as an employee to quit your employment because of the unbearable treatment to you, inconvenient treatment, tapos nagiging prejudicial yung treatment sa'yo, no? Sa Article 285 nga, paragraph B, merong serious insult, kaya ka na-resign, harassment na mga ganyan, so kaya ang nagiging resignation mo dyan kadalasan is naging involuntary, kasi sa Article 285 paragraph A, yan ang voluntary. So nagiging involuntary yan kung napipilitan ka na kasi wala ka namang choice, no? Now sa kaso na ito, the fact lang na sinabihan ka na saan ang utak will not in itself amount to constructive dismissal. Ganon din yung pakigamitan ng utak, kasi maraming pwedeng gawing context dyan Kasi although nakaka-insulto nga naman kung ang context ay parang minamaliit ka, no? Pero madali kasing i-deny ng employer yung totoong context minsan ng usapan, lalo pag verbal yan. Pero dito sa sistema na nangyayari sa'yo, sa kaso mo, yung below minimum, yan ay isang malaking rason para magkaroon ng constructive dismissal case sa'yo. Pangalawa din yung pag-ibig contribution. Bakit? Kasi sa RA 6727, syempre required ang mga employers na mag-comply sa minimum wage natin, no? As implemented by the National Wages and Productivity Commission sa respective regional tripartite wages and productivity board ng bawat region, Ganon din sa ating pag-ibig law, required ng ating batas na ang mga employers dapat mag-deduct kayo at mag-remit ng pag-ibig contribution. So ito yung mga mandatory benefits. Ang ibig sabihin, kapag mandatory benefits hindi binigay ng employer, merong paglabag sa batas. At
na dehado dito yung empleyado na itong mga batas na ito ay nakadisenyo para sa kanilang kapakanan. Kung hindi sinunod yan, most likely dyan manggagaling ang constructive dismissal. So, pag sasama-samahin mo lahat ng sirkumstansya na yan kapag ikaw ay nagkaso ng constructive dismissal. So, God bless, and I hope na nasagot ang iyong question. Kung mayroon kang additional, let me know para magawa natin ng panibagong video or additional video or follow-up. So, thank you very much for watching, and I hope to see you guys in the next videos.